Kung ayaw mag-start ng inyong kotse, ang unang-una ninyong paghihinalaan dyan ay yung inyong battery. So, if ever, pwede kayong magpa-jump start, pwede nyong ipa-charge yung inyong battery or kumiram ng bagong battery and itry ninyo na i-start yung inyong kotse. Hello mga paps, I'm Kuya Shane at yun, meron tayong kare-receive lang na question and unfortunately ayaw daw mag-start yung kanyang sasakyan at yun nga, ano daw ba yung mga pwede niyang gawin para ma-start. Para sa akin kung ayaw mag-start nung inyong sasakyan, ang una ninyong dapat i-check dyan is yung battery. Pero depende pa rin kasi talaga yan dun sa sitwasyon or ano ba yung nakikita ninyo. Kasi for example, kung pag-start ninyo, okay, wala kayong naririnig na ikot sa makina, pwedeng starter o pwede ring fuse, pwede ring wiring. Now, kung pag-start naman ninyo may naririnig kayong ikot sa makina, well, pwedeng battery naman yung issue dyan. So, depende talaga sa pagkaka-evaluate, Pero para sa akin, isa sa mga dapat talaga nating i-check dyan is yung ating battery. Lalo na kung medyo matanda na yung ating battery. Kasi sa mga private use, pag tumagal ng mga 2 taon yan, or sabihin natin nakatakbo na yan ng mga around 40,000 kilometers, maybe yun na yung sign or yun na yung indication na possible na malapit na talaga siyang masira or possible na bigla na nga lang siyang mag-shutdown. So sa mga ganong edad, pero usually sa private use tumatagal talaga yan ng mga 3 taon, 3, 4, may umabot pa nga ng 5 bago talaga nasisira yung battery. Pero sa mga private public use, usually swerte lang tumagal ng 1 taon. Yun naman yun, so sabihin natin mga between 1 year to 2 years bumibigay na yung battery sa mga public use kasi frequent talaga yung paggamit ng kotse. So sa battery naman, normally sa battery kasi merong totally shutdown din. Kumbaga talagang naubos yung charge ng battery at wala na talagang laman. May mga pagkakataon na nangyayari yan kung halimbawa may naiwanan na ilaw, yan, ganyang ilaw. So sabihin na natin nung pinatay yung sasakyan, naka-on yung ilaw, then pwedeng napabayaan ng mga ilang oras. So sabihin natin pwedeng isang buong araw na naka-on lang yung ilaw, there's a possibility na malulobat talaga yung battery o mauubos yung charge niyan. So isa yan sa mga pwedeng nangyayari kung bakit nalulobat yung battery, mga napapabayaang ilaw o yung iba naman hindi na isasarado na maayos na pinto. Well, pwede rin naman na may mga kumukonsume ng power. So halimbawa may mga nasirang component, yung mga relay, may nasirang relay, so pwede ring mag-consume ng power yon. Kumbaga nangyayari, kinukonsume yung power ng battery kahit naka-off at walang susi yung sasakyan. So nangyayari din yon. So pwedeng i-check muna yon, kumbaga yung battery natin, kung may edad na, di try natin palitan. Pwede tayong maghanap na mag-jump start kung nag-start. So pag hinalaan na kagad natin yung battery, or halimbawa kumuha tayo ng ibang battery na medyo mas bago-bago na start, di hinalaan din natin yung battery. O yun nga, kung nagpa-jump start man tayo, nagpa-charge tayo, o yun, pwede naman natin ipa-charge yung battery natin. So tatanggalin lang natin, hanap lang tayo ng mga charging station, pero usually matagal yun minsan mga 2-3 oras, 4 na oras yan. So medyo time consuming. So much better talaga, minsan mas okay pa magpa jump start na lang. So yun, may battery company na pwede tayong tawagan, and siguro mga 1 to 2 hours pag natawagan nyo sila, darating naman yung services nila, and may bayad lang yung pagpapa jump start, and pwede rin kayong opera ng battery on the spot para at least wala na kayong magiging problema. Yun nga lang, gastos, di ba? Pero yun nga, pwede rin kasing starter yung problema. Ito yung pagkakataon na kahit anong click mo, okay, may ilaw naman,
ayos naman yung busina, meron naman talagang enough power yung sasakyan. Ang problema, wala kayo talagang narinig na kung ano dun sa makina. Wala talagang ikot, walang rotation na nangyayari. So, pwede namang starter yung problema naman nun. O pwede rin namang wiring din, pwede rin fuse. So, depende na talaga sa magiging assessment. Pero dito, kailangan nyo na talaga nung mag-check na mechanic kung ano, yung iba binabypass yung starter and eventually napapastart nila yung sasakyan. Pero yun, pag ganun, may possibility na fuse yung problema o wiring din yung problema. At yun, pwede rin naman okay yung battery, ibig sabihin may enough power yung battery, nagre-redondo naman. Pero yung ano naman, ang problema nung iba, ay pala check nyo muna yung fuel. Baka naman walang fuel, lagyan din nyo, no? Pero hindi, yung iba naman is yung ang tawag doon, yung fuel pump. Ayan, yung fuel pump. So, yung fuel pump hindi na gumagana, so wala na nagdadala ng fuel dun sa ating engine. So, hindi talaga mag-i-start 'yan, 'di ba? So, dito sa fuel pump naman, isa sa mga ano diyan, yung iba i-on yung sasakyan o tatry na i-on, then hahawakan kung sa mga sedan or hatchback, hahawakan yung lagayan nung fuel, and pag wala nang naramdaman doon na sabihin na nating vibration, ibig sabihin pwedeng fuel pump din yung problema, o pwede rin fuel line, pwede rin namang injector. So maraming maraming possibility, pero yun nga, ang pinaka talaga diyan kung sakali man na kayo ay di makapagpa-start ng sasakyan. Ayun, meron pa nga actually, pag-usapan din namin to yesterday. Ayaw daw mag-start yung sasakyan. So ang pinagawa niya, tinawagan daw siya, hindi ayaw mag-start yung sasakyan. Ang pinagawa niya, apakan mo ng apakan yung preno at itaas mo daw ng itaas yung handbrake. Hindi ko nga alam kung paano yung related nun. Then eventually, nung ginawa daw nila yon, pagka-start, nag-start yung sasakyan. Pero hindi ko makuha yung logic kung paano. Pero ang galing ng idea, hindi ko rin alam. Kayo, kung tingin niyo, i-recommend. Ako parang hindi ko maisip pero well, nag-start. So pinapakan yung preno, tinaas yung handbrake, taas baba yung handbrake, nag-start yung sasakyan. Pero para sa akin kung ayaw mag-start yung sasakyan, i-evaluate, proper evaluation muna. Ano ba yung nakikita ninyo, ano ba yung nararamdaman ninyo, then tsaka kayo gumawa ng action. So para sa akin isa sa mga number 1 nating paghinalaan talaga dyan muna is yung battery. Kasi yung battery naman is removable at replaceable naman talaga. Usually hindi naman talaga tumatagal ng sabihin na natin 5 taon ng battery. Talagang bibigayan at nauuna pa talagang bumigayan. Okay? Lalo na yung mga galing kasa na battery, usually iba dyan, swerte nga tumagal nga daw ng 1 taon yan or parang sa akin halos lang, sabihin natin 10 months lang, or maybe around 25,000 kilometers lang bumigay na yung battery. So iba pa rin talaga yung pag binili mo naman dun sa mga shop. Usually yun tumatagal talaga yun. Sa private use, tumatagal yun ng mga 3 to 4 years talaga, or nasa 40,000 kilometers. Pero yung stock, swerte na. Marami na ako nakakwentuhan ng mga battery shop owner, and yun, lagi nilang sinasabi, swerte nang umabot ng 1 taon. Di ko alam kung bakit ganun yung sistema, pero yun, kaya sa mga nagkokotse dyan, so kung di pa nag-start, evaluate nyo mabuti bago kayo gumawa ng action. Huwag mo na yung kumalikot. Kung maaari, para sa akin kung bago naman yung sasakyan, medyo may edad na yung battery, yun doon muna kayo mag-focus. Huwag muna kayo makialam ng kung ano-ano, para wala kayong magiging problema or wala nang mas lumaki pang problema. Kung nagustuhan nyo yung video, pakilike na lang mga paps.